Araw po sa inyong live ko na naman si Inday Janel, ang ambisyosang YouTuber dito sa Antalya, Turkey. So, galing po ako ng night shift at ngayon po ay nag-morning shift ako. So, umuwi ako kagabi ng alas 12 at yung umaga na umpisa na naman ako alas 7. At antok na antok ako talaga kasi straight ako ng 4 days na night shift. Bakit yung ginawa ito? Kasi pupunta po kami sa Cappadocia mamayang gabi. Ang ginawa ko kasi last week pa na kami pumunta ng Cappadocia. Pero na-move kasi ang election dito sa Turkey, ay nagkaroon uli ng second turn na round ng election. So, ayan, na-move din ng aming tour kasi wala pong tour sa araw ng election. Ngayon, masama aking loob at malungkot ako kasi ako lang 2 days na leave, pero hindi ako pinayagan na 1 day lang daw. Talagang hindi ko alam kung bakit ganyan yung aming supervisor na ganyan. Kinakailangan mo naman yan para sa yearly na vacation mo, diba? Pero kakainis, dapat 2 araw akong magli-leave pero hindi. Nagtrabaho ako dito parang kalabaw. Galing ako ng night shift, mag-morning shift ako, so pagod na ako. Kasi mamayang gabi alis kami, bubiyay kami ng 8 hours papuntang Cappadocia. Mo pong Cappadocia, this is a fairy land of Turkey. So, pag sinabi pong Turkey, ang lahat ng tao na isip nila is Istanbul and Cappadocia. Kaya yun, kasi meron din pong mga balloon, meron mga stone na yung mga tao na nirahan sa mga bato noong unang panahon, million years ago pa. So, pupunta tayo mamaya. Kasi na-excited din ako kasi kasama ko yung aking 7 kaibigan na Pilipina. Isa yung asawa niya, tapos 2 bata, si Asia at saka si Asil. So, excited na kaming magbiyahe mamayang gabi papuntang Cappadocia. Çünkü eğer üstündeki giderse altındaki de erimeye başlayacak diye sürekli onları korumak zorunda kalıyorlar. Burada buna benzer çok hikaye. Tingnan nyo. Bu hatta bir ara şey olmuştu. Türkler işte balonlara biniyor, yani sanal. Nakikita ninyo ang kagandahan ng Cappadocia. Ito yung mga bato-bato na tinirahan noong unang panahon, Roman Empire pa, before pa kay Jesus Christ. Meron doong church sa baba, ayun, oh. Yun, yung simbahan na iyon, ay doon po itinapon daw ang mga gamit ni Jesus Christ. Tapos ang simbahan na yun ay tinirahan ng mga ahas, kaya lahat daw ng nagmamatay at gumagawa noon ay namamatay. Kaya nakikita nyo, ang ganda-ganda ng lugar na ito, ang tinatawag nilang Cappadocia. Ayan. Yan yung mga bahay na bato, tinitira ng mga tao. Siyempre, alam naman noon naman semento at mga mansyon. Ang mga tao ay nakatira sa bato. Sa first day ng tour, wala kaming nakitang balloon kasi masyadong mahangin. Hindi nag-allow yung Turkish government na magpalipad ng balloon. Kasi actually talaga dito nagpapalipad ng balloon. Yan. Sana daw bukas, pag day before, nag-a-advise naman daw talaga ang Turkish government kung pwedeng magpalipad ng balon. Kasi pag sober daw mahangin, nagsasalpukan ang mga balon. Kaya delikado sa mga pasahero. Kaya yung mga nababalita dito dati na mga Japanese tourist na namatay kasi nga hindi pwede na maglampas ng 5 yung ano ng hangin kasi madala ng hangin ang balon. Ang biyahe by bus from Antalya dito sa Cappadocia. Kaya malayo-layo. Gabi kami umalis mga 9:30 sa Antalya. Why you still have your head? 4 parmak içeride, 4 parmak dışarıda kalsın. Ito naman, famous ang kanilang paggawa ng pottery. So, ayan, nanood kami paano gagawin ang mga pot na clay na ginagawaan at nilulutuan ng pagkain. So, dito, napakaraming tao na nanonood. Şu mu? Evet. Teşekkür ederim. Tamam. Bir de şöyle kenarına. Pagkatapos namin gumawa ng mga pat-pat na yun, ay pumunta na kami sa lugar na ito. Alam niyo pa, ito ay napakalaking restaurant na bundok na tinibag nila sa ilalim. Kaya ngayon, papasok na tayo sa Uranus, ang tawag ito. Ito ang isa sikat na restaurant na authentic dito sa Cappadocia. Papasok na tayo. Ayan. Pure bato po ito na kanilang tinibag-tibag at ginawang kainan sa ibaba. Ayan, tingnan natin. Napakaganda, napakalaki, napakahaba. Pure na bato. Modern po ito kasi kagagawa lang ito ng mga 15 years ago. Ang
ang bundok na ito ay tinibag nila at ginawa nilang restaurant. So, this is not 1,000 years old or 5,000 years old or 1,000 years old before Christ. So, this is new, the modern type. So, ginawa ng mga architect. Ayan, napakahaba po ng hallway, papasok doon sa loob ng kainan. Nakita niyo, napakaraming tao na pumapasok dito, mga local tourists, mga foreigners, marami talagang ibang nakikita ko dito. Maraming mga taga-US, mga negro na pumupunta dito sa restaurant. Ano kayang laman ito na titingnan natin sa loob, mga kababayan. So, mahaba. Ayan, ito na. Wow! Ang ganda. May mga area doon. May mga parang pocket type. Tapos may bilog siya sa gitna. So, saan kami kakain ito ngayon? Ayan, marami ng mga tao doon banda. Dito din, meron na. So, sabay-sabay po ang pagkain dito. Ayan, meron parang hallway, parang stage. Tapos may bilog siya sa gitna. May mga lamesa. Parang, ang lamesa niya, good for 4 person. Ito ang city center ng Cappadocia, ang Uçhisar or Nevşehir na tawag nila ito sa Turkey. Ayan, ito po ang mga tirahan ng mga tao na lumang-luma ng kanilang mga bahay. Parang typical Mardin type. Pagkatapos namin doon sa Uçhisar, pabalik na kami sa aming hotel kasi kakain na kami ng hapunan. Ayan, si Asa naglalambing anto, gustong matulog in town. Sunod sa babajik to. Na kami sa hotel at magkakain na kami ng dinner. Ito ang aming dinner. Thank you. Spaghetti, yung aming kanin at may kofte. Tinatawag ko chicken meatballs. So, ang dami mo kuha kasi free naman part ng dinner mo sa hotel. So, darating naman tayo dito sa Turkish night. Ito po ang Turkish night na tinatawag dito sa Turkey. Sa gabi po, pagkatapos namin kumain, ay merong Turk Gecesi. So, ito po ang show na ginaganap sa Turkish night. Ito po ang mga typical dance or native dance dito sa Turkey. Kinabukasan, maaga ka na kaming lumabas at ito na tapos na yung hotel namin accommodation, so lahat ng gamit namin dinala namin at pupunta kami dito sa Pigeon Valley. Yan po sila ditong tinatawag na 1,000 years ago. Nandito na talaga ang active tirahan ng mga kalapati. Dito tayo naman ay pupunta sa underground na civilization sa Kaymaklı underground city. Ng mga Kristiyano sa ibaba, ilalim ng lupa. Kasi inuhuli sila ng mga Roman soldier. Kaya dito nang tatago. 6th floor itong tago. Dito dati ang civilization nila. Kaya dito sila nagtatago. Noong unang panahon ng mga Kristiyano. Parang hindi pa sila patay ng mga Roman soldier. Tapos dun sa ilalim ng lupa, nandito na kami sa active volcano dito sa Turkey, ang Narligyon. Meron pong vulkan dito, kaya dito matatagpuan ang napakaraming onyx. Ang vulkano yan ang pwede magawa ng mga jewelry at mga kung ano-ano pang mga gawain. Inactive sa kanila kasi lagi nilang ginano yan. Ito po ang Narligyon, ang vulkan dito sa Aksaray. So, sa Aksaray na naman po tayo. Ito po ang Selimi Cathedral sa Ilara. Lampas na po ito ng Cappadocia. So, nandito na tayo sa Aksaray City. Ito, pupunta tayo dito sa taas ng bundok na, alam nyo pa, ang kabundukan ito ay ginawa po shootingan ng Star Wars. So, ito po, ang bundok na ito ay napaka-important sa old civilization, the new civilization. Dahil malagay po sa mga Kristiyano noong unang panahon. So, after namin sa kabundukan, kami po ay umihi dyan sa baba. Ang bag mo bukas. Mahigit 2 oras kami naglakad doon. So, sa next video natin, isa-isahin natin yung mga lugar na pinuntahan namin, kung anong mga ginawa namin doon, anong mga kahalagahan ng mga lugar na aming binisita. So, ano ang mga tips at advice ko kung kayo po ay pupunta sa bansang ito at magbibisita kayo sa Cappadocia. Isang napakalagandang lugar. Wala ka pong makikitang ganito sa buong mundo, kundi dito lamang po sa Cappadocia, Turkey. So, ngayon, tapos na yung aming tour sa Cappadocia. At ito po, anong oras na ba? Mag-alas 7 na ng hapon dito at pauwi na kami ng Antalya. So, lampas na po kami ng Konya. Ang
sabi ng tour guide, aabot kami ng 12 o'clock or 11:30 na makakarating sa Antalya. Kasi mahigit 8 oras po ang biyahe by bus from Cappadocia to Antalya. I hope you like this video.